So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, tamang-tama, 8.8 sale. Marami ngayon ang bumibili ng smartphone at this time, in-order ko na to. Stay tuned lang dahil parating na rin itong in-order natin na Nubia Music Pro. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, for today's video, another first impressions review na naman tayo, and this time, bagong budget smartphone na naman to ni Nubia. Alam niyo naman, pag ang Nubia ang naglabas ng malupitang budget smartphone, sulit din naman siya. Pero when it comes dito sa predecessor ng Nubia Music, medyo na-disappoint ako sa chipset na nilagay nila doon last year. Ang ganda na maganda yung design, maganda yung speaker, kasi syempre, kasi music nga, di ba? More on focus is sa music side. Pero the sad part, when it comes to sa predecessor niya, mabagal po yung chipset. Kasi ang GPU nun is the Unisoc SC, ang chipset nun is the Power VRG A320 na sobrang sakit po sa ulo na chipset na yan. Pero ito, na-excite na ako dito sa Nubia Music Pro. Medyo snappy na yung chipset na nilagay nila dito, which is, mamaya tatalakayin natin yan. Ang tanong, magkano nga muna ba ang suggested retail price ng Nubia Music Pro? Ang presyo nito, isang variant lang siya, 4GB 128 for the price tag of 4299. Pero ito magandang balita. Dito sa ating view products, i-click nyo tong view products natin, bagsak presyo po dyan ang Nubia Music Pro. At ngayong 8.8, meron pong free yan na wireless earphone. Nung in-order ko rin yan, may libre tayong wireless earphone. At pag clinic nyo pa to, yung view products natin, pag dyan kayo bumili, meron po kayong special voucher na naghihintay mula sa YouTube. So again, dyan lang po kayo bibili dahil mura nyo lang po makukuha. Nakuha ko lang yung Nubia Music Pro sa halagang 3.5. I think nasa range ng, 3.5. 3,500 pesos for the 4GB 128GB. Grabe, napakagandang deal po yan mga J-Vlog. Ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na tong view products na to. I-click nyo na tong view products na to at i-purchase nyo na to ngayong 8A dahil limited time lang po yan. Again, this is not a full review. First impression lang po to. Nagbibigay tayo ng first impression based sa specification ng mga bagong labas sa smartphone. Siyempre, malaking tulong din to sa mga ibang consumers na bibili na. Marami na naman magko-comment dyan. Sabihin, walang smartphone. Ito na nga ho, sinasabi natin sa una pa lang ng video, kahit wala pa po yung smartphone, pwede tayo magbigay ng opinion based sa specification ng mga smartphone kasi very familiar naman tayo or very well known naman tayo sa mga specifications ng mga smartphone na to na na-experience na natin sa mga ibang brands. Paano ko gagawan to agad ng review? Kaka-order ko lang din at kakalabas lang, di ba? So again baka bago kayo mag-comment, nandito na yan sa video, sinabi ko na yan sa bungad pa lang. Start tayo sa specifications ng Nubia Music Pro. So, meron po itong screen size na 6.7 inches, IPS LCD display with the resolution of HD plus 720p, at ang malupitan dito, 120Hz refresh rate na siya. And guess what? Naka-punch hole display pa itong device na to. So, specs-wise, when it comes sa display, sulit na sulit naman itong Nubia Music Pro. When it comes sa OS, medyo na-disappoint ako kasi bagong labas sa smartphone, which is na-introduce na rin ng Android 16, and naka-Android 14 pa rin po to out of the box. Meron siyang MyOS 14 din with yung user interface niya. Sa chipset naman, meron tong Unisoc T7200 na 12 nanometer. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU naka-Mali G57 siya. Meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. So, yung the best feature ng Nubia Music Pro, kung makikita nyo yung likod nito, parang may nakakabit na speaker. Dahil yung speaker nito, up to 600% volume. Grabe naman, di ba? At yun nga, 3 pa ang speakers nito. So, expect nyo, meron tong outstanding music quality when it comes sa budget segment. So, again, sa full review natin, itatry natin syempre yung pinaka-main feature ng Nubia Music Pro. Of course, yung kanyang speakers. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery. The sad part is 10W charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price specs and of course, yung possible price specs and availability ng Nubia Music Pro. Next, dito tayo sa first impressions natin sa smartphone na to. So again, maggagawa rin tayo ng first impression hands-on pag na-unbox na natin tong device ito. Pero dito, first impression based sa specifications na nakikita natin sa online. Unang-una, display.
Again, tulad ng sinabi ko sa display na itong device na to, ang ganda kasi 120Hz, HD plus 720p is the very minimum na natin nakikita when it comes sa budget segment. No worries about dyan. Ang mahalaga dito, naka-punch hole na rin ang Nubia Music Pro. Malaki rin ang screen size, 6.7 inches. So again, when it comes sa screen na itong device na to, sa budget segment is very fair naman yung ma-offer niya na specifications. Next, yung operating system. Sa operating system, medyo na-disappoint ako. Again, tulad ng sinabi ko kanina, naka-Android 14 po ito out of the box, which is dapat hindi na natin nakikita ang Android 14. Dapat Android 15 na yan, at least minimum na natin makukuha for a budget smartphone na kakalabas lang ng August 2025 po ito. So, yun lang. Medyo disappointing yung operating system, pero let's hope na ma-update din siya sa Android 15. I don't know kung pwede or possible. Wala pa naman tayong track record when it comes to Nubia about dyan. Pero fingers crossed, baka naman ma-update din siya. Pero don't worry, Android 14 is matagal pa rin naman yan. Maso-support ng mga applications. Pero ang point ko kasi dito, pag bagong labas sa smartphone, lalo na mid-2025 na, dapat naka-Android 15 na to kasi lumabas na ang Android 16. Next, yung chipset. The chipset is the main upgrade dito sa Nubia Music Pro compare sa kanyang predecessor na Nubia Music. Dahil the Nubia Music, when it comes sa GPU, very disappointing siya. Sobrang bagal po ng smartphone na yon. Sayang, ang ganda na eh. Ang ganda na ng speaker, ang ganda na ng design. Parang nakulangan tayo when it comes sa performance. Pero dito, medyo naayos nila ng konti. Kasi the GPU of this smartphone is Mali G57 MP1 na super duper subok na natin yung GPU na yan sa mga ibang brands of course or sa mga ibang smartphones na same GPU with different kind of chipset. So dito is the Unisoc T7200 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz. Again, this is the parang light version ng MediaTek Helio ng Unisoc 7250 kasi yon octa-core 1.8, ito is octa-core 1.6. So let's hope na based naman sa specs niya na-try na natin yung Unisoc na yan with that kind of clock speed. Pero I think that is the Unisoc T606. I don't know kung yan yung katumbas niya. Pero na-try na natin yan, hindi po mabagal na chipset yan when it comes sa budget segment. Again, pag nakuha niya to ng 3.5, the performance ng ganyang chipset is very acceptable naman na yan, mga ka-J-Vlog. Again, wag lang kayo bibili ng smartphone na nakita nyo GPU, Mali, pag nakita nyo yung GPU, PowerVR GE8320, PowerVR GE8322, asahan nyo po na hindi po pwede pang gaming yan, and even day-to-day tasks, medyo mabagal po yung GPU na yan. So, yan yung natuwa ko sa Nubia Music Pro. A huge upgrade when it comes sa chipset. Next, of course, the speakers. Ito yung pinaka-main features sa Nubia Music Pro. Yung kanyang speakers beyond 100%. Of course, 600% volume na napakagandang deal yan when it comes sa smartphone na to. At yan yung, yan talaga yung reason kung bakit mo bibili nito. Of course, dahil din sa speakers na. 3 speakers, 600% volume. Let's hope sa ating full review, ma-meet yung expectation ko sa ganyang specification ng smartphone na to. Next, mga ka-J-Vlog, sa battery is fine. Very, acceptable. Minimum na yan, 5K battery. The sad part about the Nubia Music Pro is the charging rate. 10-watt charging rate. Dapat at least for this kind of price tag, 15 watts na talagang acceptable. 10 watts dapat hindi na nila nilalagay yan. Kasi to be honest, ang 10 watts charging rate is para ka lang naka-micro USB port. The Type-C na 10 watts, kasing bilis lang yan ng micro USB. So siguro the purpose of the purpose of the USB Type-C dito sa Nubia Music Pro is reversible lang. Again, ng Type-C naka-design po yan for fast data transfer and fast charging. Pero kasi ngayon nire-require na talaga lahat or universal port na talaga natin ngayon is Type-C. Kaya yung iba, naglalagay ng Type-C for port lang talaga siya, hindi siya fast charging. Kasi parang yan na yung minimum kasi yan na yung requirement ngayon ayan na kasi yung requirement ngayon, lahat na dapat ng ports is USB Type-C na. Even iPhone, 'di ba? Nag-transition na sa Type-C kasi na-force sila na mag-transition. At ang pinakala sa design, the design is very kumbaga siya funky. Ayun nga, kumuha tayo dito yung, anong tawag dito? Anong pangalan nung nakuha nating smartphone dito?
Wait lang pop art. Yung pop art, yan din yung kinuha natin sa Nubia Music. Nubia Music. So, ito rin yung nakuha natin sa Nubia Music Pro. Kasi gusto ko yung design na ito, very unique. Ayan, ang daming color, yellow, blue. Parang funky-funky yung style niya. Tapos, meron bagong melody wave. So, asahan nyo, when it comes sa design na itong Nubia Music Pro, more on talaga siya related sa music. Now, which is very attractive or very aesthetic din naman itong design ng smartphone na to. Pero let's hope sa ating full review, ma-meet yung expectation natin when it comes sa design, di ba? So, yun lang mga ka-J, lang ang ating first impression so far dito sa Nubia Music Pro. It's 8/8 sale. Again, kung gusto nyo ito makuha ng mura, view products. I-click nyo na itong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo ng Nubia Music Pro. And syempre, abangan nyo na lang po yung full review, game test, and unboxing natin dahil in-order ko na yung akin on the way.